Friday na, bilis ng araw. So yun, umaga, prepare tayo ng food, tapos pasok tayo. Ano ba gagawin natin yun? Let's go. Yun, luto tayo pagkain, luto tayo masal. So, yun guys, almusal tayo. Dito lang ako ng hotdog tsaka corn. Ay, ano? Ang tawag dito? Burger, yung kape. Pagka ganito kasing Friday, hindi na ako masyadong nagluluto. Kasi mamaya magluluto din kami ng ano, kung ano-ano. Kaya bawi na lang tayo ng kain mamaya. Pero madalas hindi ako nag-almusal guys na. So yun lang, kain tayo. So yun guys, tapos na yung dalawa natin kasama. Bali si Phil dyan, di papasok ngayon kasi Friday. Sila, kumakain na yun, mamaya. Tapos na yun. Ako, maliligo pa lang ako. So yun, what's up mga boss, no? Bali pumasok na tayo kanina, syempre naka-out na tayo ngayon. Ako pala yung pinakaunang nag-out sa mga Pilipino sa planta, lagi naman ako nauuna. So ngayon inabot kami ng alas 4 ng hapon. Kasi ewan ko, dapat mga 3:30 lang kami, pero nasira kanina, bali 30 hours kaming walang gawa kanina. Pero alas 4 talaga yung uwi namin, pero dapat maaga kanina kasi konti lang naman yung katay. Laging konti yung katay namin sa ngayon, no. Bali 2 months na siya. So mamaya na lang sa bahay pagkwentuhan natin yan. Yan din yung problema namin palagi tuwing Friday, lalo Friday ngayon, sahod na naman. So maliit na naman yung sahod namin. Hindi naman sobrang liit, kumbaga mamaya sa bahay kukwentuhin ko yun sa inyo. Medyo malaki din naman yung nawawala kada linggo, syempre. Yun nga, dahil sa hammer siguro, pero hindi lang dito. Alam ko hindi lang talaga dito sa amin nangyayari to ngayon eh. Kawawa pa nga yung iba, lalo yung sa iba malala pa nga dati. So yun lang, pauwi na kami, no, hinintay ko na lang yung mga kasama ko. Doon lang tayo sa bahay mag-usap kasi mainit, hindi ako makapokus dito. Mas makakapokus tayo sa bahay mag-usap-usap. Yun lang. So yun, what's up? Good morning mga boss, no. So ngayon, itutuloy na natin yung usapan natin about sa sahod na lumiliit namin dito sa UK, no. So, ganito kasi yung nangyari eh, no. May nangyari talaga. So, yun, medyo nagugulo yung camera natin. Tapos, naligo na din pala ako, guys, pa maganda at gwapo tayo sa paningin ninyo. Sa mga papunta pala dito, guys, sa ikukwento ko na to is huwag kayong matakot kasi hindi naman to palaging nangyayari. So, ngayon nga lang to eh. Magto 2 years na ako dito sa UK. So, ngayon lang siya nangyayari sa amin na maliit talaga yung sinasahod namin kada linggo. So, ang sahod namin is every week. Kaya, so every week hindi kami per month, no? Kasi last month, hindi naman namin nakakanasan yung sinasabi ng iba kasi madami din ako nakaka-chat na taga ibang planta na, boss, ganyan ba sa inyo? Kasi kami dito, wala kaming pasok, ganyan, lagi daw silang undertime. Sa ibang planta, laging nangyayari yan, pero sa amin hindi pa naman dati. Sa mga tropa ko din kasi may mga tropa din ako sa ibang planta. Hindi ko na sasabihin kung anong planta yun, no? Pero shoutout kay Boss Tukan kung nanonood ka man ngayon, kamusta yung sahod nyo dyan? Hindi naman siya palaging nangyayari, pero nakanasan namin, nakanasan nung iba, nakanasan nung ibang sa plant, nakanasan nung ibang
ibang planta na gano'n ang nangyari. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon nakakanasan pa din nila, no? So, tinanong ko na din naman sa mga supervisor namin, no, kasama dito sa trabaho, kung hanggang kailan. Sabi nila, hindi daw nila alam kung hanggang kailan yung undertime na ganyan. Pero sa ngayong linggo, medyo tumataas na yung katay namin, kaya walang problema. Sinasabi naman ng ibang kasama namin, ng ibang mga lahi na matatagal na sa planta is, nangyayari daw talaga yung ganyan na mahina yung katay, lalo pag pa-summer o summer na, kaya ganun, yung mga kasama ko is, pagkadating ng Friday, umiinda sila. So, dami kong kwento, no? So, nung una, ang nangyari lang is, konti yung katay, ganyan, konti lang. Okay lang, masayang-masaya pa kami kasi konti yung katay. First time yun eh, kasi lagi kami dati, uwi kami ng 4 ng hapon, umuwi na kami niyan. Tapos nung nangyari yung umuwi kami ng alas 2, alas 3, tuwan-tuwa pa kami, syempre kasi, hindi man namin nakakanasan dati na umuwi ng maaga. Siyempre, masarap sa pakiramdam pag umuwi kami ng maaga, walang problema, less pagod, ganyan. So, nung tumatagal na, yun na, pero bumababa na talaga yung katay, tapos yung sahod namin is bumababa na din, hindi na siya maganda talaga. Tapos may nangyari pa na sa isang linggo, 4 na beses lang kami pumasok. Pero maganda naman yung offer ni ABP doon, maganda yung offer nila sa amin. So, ngayon, Lunes, may pasok pa kami, tapos kinabukasan wala. Tatanungin ka lang kung ano ka ba, gagamit ka ba ng holiday, gagamit ka ba ng leave mo, o tatanggapin mo yung 30 pound, kasi may paalawan sila na 30 pound. Kung tatanggapin mo yon o mag-holiday ka, buo pa din yung sahod mo. Pag nag-holiday ka kasi, ganito yan eh. Pag nag-holiday ka, buo pa din yung sahod mo na yun kasi ginamit mo yung leave mo eh. Kasi meron kaming 20 days leave dito eh. Pag gumamit ka ng isa nun, bayad pa din yung araw mo na yun. Ngayon, kung ayaw mo namang gamitin yun, gusto mong pambakasyon, is doon ka na lang sa 30 pound, bibigyan ka nila ng 30 pound sa isang araw. Dadagdag na lang yung sa sahod mo sa Friday. Ang problema doon, pag hindi mo ginamit yung holiday mo, bababa yung sahod mo sa Friday. Kaya ang ginawa ko na nung una, kasi may holiday pa naman ako na isa, may available pa ako na isa, so ginamit ko yun doon. O di okay. Pangalawang linggo, Friday yata yun, ganun na naman, wala na naman kaming pasok, no? So wala na akong holiday. Di tinanggap ko na lang yung 30 pound na offer nila, di hindi na kami pumasok, happy pa din. Happy. Yun na, pagdating na ng Friday, may late na yung sahod, bumaba na kami ng mga 70 pound, 50 pound, malaking bagay din kasi yun. Tapos ang problema pa niyan, hindi lang dito sa planta namin nangyayari yan, sa ibang planta din, syempre. Kaya may nababalitaan kayo sa ibang planta na lumilipat na ang Australia, New Zealand, pero hindi ko nababanggitin kung saan yun, no. Nababalitaan akong ganun dahil nga sa sahod. Lalo na yung iba, pag nagtatanong kami ng sahod, kasi meron ditong lugar sa amin na yung mga ibang planta galing, pupunta sila dito, minsan magsisimba, magbabasketball, nagkukwentuhan kami dyan about sahod. Minsan, sinukwento nila, maliit daw yung sahod nila, ganyan, kasi maliit daw yung katay. Pero dati pa yun nangyari, no? So, kami, ngayon lang namin experience kasi baka kami. So, sa mga iba dyan na nandito na sa UK, kung nakakanasan nyo to, no? Comment lang kayo sa baba kung kami lang ba yung nakakakanas dito. Dito lang ba sa England? Meron din ba dyan sa Spurt? Alam ko meron din sa Scotland din na nakakakanas, pero hindi ko nasasabihin yung planta nila. So, yun lang guys, sa ko lang, no, na bumaba yung sahod namin. Pero okay naman, kasi nakapagpahinga kami ng medyo matagal-tagal na panahon. Kasi gawa nga nung alas 3, uwi na kami, alas 2, uwi na kami. Okay naman, wala namang problema. Kaso lang pagdating ng Friday talaga, malit ang sahod. Shinare ko lang sa inyo to ngayon guys, kasi baka isipin nyo is laging ganun yung sahod, laging paldo. Siyempre pag dumating yung panahon na ganito, summer nga, walang ganong bumibili sa mga store, lalo na sa Tesco yan, sa walang nagbibili kasi kami ng Briton is nagbabakasyon, kaya siguro humina yung katay namin. Kasi ang balita ko kasi sabi ng supervisor namin is konti lang daw yung order na ganyan, kaya konti lang din yung katay. Pero madaing baka guys, no, konti lang daw talaga yung order. Kasi walang ganong kasi yung mga British nagbabakasyon sila kung saan saang bansa. Kaya kumukonti dito. So pagdating ng mga winter, ganyan siguro babalik na ulit yung katay. Ngayon lang naman nangyari sa amin yan guys. Ngayong summer lang naman. Last summer naman hindi naman ganyan kakonti. Pero pagdating naman ng December, Diyos ko, magsasawa ka talaga sa katay. Halos lagi na kami lumalampas na kami sa alas 4 matapos lang yung katay. No? Paldo-paldo pa din yung sahod. Kaya sa mga nasa ibang planta, kung makakanasan nyo man to o sa mga papunta dito, relax lang kayo kasi din naman, magiging maayos din naman yan. So, yung sahod ko pala, hindi ko nasasabihin kung magkano yung sinasahod ko ngayong linggo o ngayong last month.
Basta bumaba siya guys sa mga 100 pound or 70 to 50 ganyan, bumababa siya. Depende. Hindi kasi kami per oras dito, per katay kami, no? Kaya sa mga papunta dito ng UK, good luck na lang. Sana dumating kayo dito ng mga winter na para hindi nyo makanasan yung maliit na sahod. Kasi yung mga bago, umiinda din sila kasi maliit talaga yung sahod. Lalo sa mga 80%. Yan, mga baguhan. So, maliit lang talaga yung sinasahod nila. Di katulad namin sa mga dati na yung mga kasama ko is mga malalaki na yung sahod niya, mga 90 to 100 na yung kaya hindi nila masyadong iniinda. Yun lang sa mga bago talaga. Iindayin nyo talaga kasi 80% lang, no? Pero yun lang, sa ngayon lang yan, pansamantala lang. Isang buwan pa lang naman namin nakakanasan yan. Sana sa susunod na buwan is wala ng undertime, goods na yung sahod ulit. So yun lang, maraming salamat sa panonood ng vlog natin, no? Gusto ko lang i-share sa inyo na lumit yung sahod namin, ganon. Tapos sa may mga katanungan pala about dito sa pagbo-butcher, ganyan, sa mga follow nyo lang ako sa Facebook page ko, ito, yan, guys. Tapos, kung hindi nyo masyadong nag-gets tong topic natin, i-comment nyo lang din sa baba. Sasagutin natin yan. Kung may problema kayo sa pagbablog natin ngayon kasi hindi ako masyadong maayos. Masama yung pakiramdam natin ngayong araw. I-comment nyo lang sa baba guys kung may katanungan kayo kung hindi malinaw tong topic natin ngayon. Maraming salamat. Thank you.